Hello guys! Today is Sunday and pupunta ako ngayon sa bahay ng kaklase ko dahil manguhuli kami ng insekto para sa project. And ayun nga, nanghiram pala lang ako ng cellphone kasi nga alam naman nating lahat na sira yung phone ko. And ayun na nga, on the way na ako. Punta na ako ng kaklase ko. Kaya naman ako pupunta doon para lang manghuli ng insekto dahil mahirap naman kasi manghuli ng insekto ng ako lang. Kasi bukod sa hindi ko alam kung ano itsura ng insekto ang huhulihin. Pangalawa, ang hirap kaya yung manghuli ng ikaw lang mag-isa. Yung nagpapapal, ganun doon sa gitna ng parakan. Tapos sasabihin pa nung makakakita sa'yo, ala, nababaliw na yata yun doon. O, diba? Eh, pag may kasama ako, di lahat kami baliw. Yun na nga. And, ayan. Maganda naman ang panahon dito. Medyo umuulan, medyo uminit. And kung napapansin nyo, medyo nagdo-darken yung salamin ko dahil mainit. Ganito yung itsura ng salamin ko pala. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Nakuha ko na siya last time. And nung mga panahon na bumili ng phone yung kapatid ko, kasi nasira, di ba itong phone niya? Nung panahon na nasira itong phone niya, bumili siya ng phone. Mga November 22 yata siya bumili ng phone. Nag-vlog naman ako noon. Ang problema ko, nung mga araw na yon, nag-video naman ako. Nag-vlog ako that time. Ang problema, yung phone pala na gamit ko. Kasi naghalungkat ako ng mga dati kong phone eh. Eh nakita ko yung isa kong phone. Okay pa siya, kaso may lamat din ang screen katulad nung phone ko ngayon. Okay naman siya. Medyo okay naman yung camera, kaso ang hindi ko pala na-testing yung microphone. Tapos yun nga, nakita niya na bumili na ng bagong phone yung kapatid ko. And masaya ako para sa kanya kasi minsan lang naman yun. And alam kong talagang kailangan niya. Kasi ikaw ba naman yung bigla na lang mag-shutdown yung phone out of the blue. Tapos kailangan mo, diba? Napakahirap. Kaya naiintindihan ko din yung sitwasyon niya. And baka sabihin niyo naman, bakit siya binili ng phone? Eh, ikaw sira phone. Hindi ganun. Kasi nauunawaan ko din naman yung sitwasyon namin na lahat naman kami ay may pangangailangan. Pero alam ko din naman na hindi lahat yun kayang tustusan ng sabay-sabay. Ako naman nakakaunawa din. And alam ko naman kailangan niya ng kapatid ko. Nagagamit ko pa naman yung aking phone. And napakaswerte ko kasi kahit ganito yung phone ko, may laptop ko. Pwede kong dun gawin yung online classes ko. Pwede ko siyang i-connect sa phone ko. O diba? Save na kasi meron akong laptop. Alam nyo ba ang hirap niya? Nung masira yung phone niya, nagsulat siya ng ilan yun? 100 plus na slide. And maghapon, magdamag, nagsusulat siya, nakakaawang. Wala siyang ibang mabasa kung hindi niya sinulat yun.
And yun na nga mga ka-selfie. So, pauwi na kami and pagod na. Haggard na ako. Dito ko na nga i-close yung vlog and gusto ko palagi kayong happy, stay safe, and always pray. God bless you all. Thank you. Bye. Ayun, naka-mute lahat. Muted lahat dahil sira pala yung microphone ng phone ko na ginamit nung araw na yon. So, hindi ko na siya alam kung paano ko i-upload. Hindi ko rin alam kung paano ko i-edit. Ala namang i-voice over ko. Hindi ko rin naman alam kung ano yung sinabi ko ng mga araw na yon. So, sayang yung araw, sayang yung video, and ayan na. Hindi ko na na-edit. So, kaya yun, naglakas loob ako na humiram sa kanya ng phone kasi dalawa nga yung phone niya. Paano mamaya ko na lang ulit kayo update? Ano na lang ulit ako pag nandun ako sa pupuntahan namin. Hindi naman kasi kami mag-i-stay sa bahay. Pupunta kami sa field. Kasi wala ka namang makikitang insekto sa loob ng bahay. So sa field kami pupunta. And wala namang masyadong tao kaming makakasama. So safe naman. Hindi naman ako aalis ng hindi ako ready, diba? So may dala pala ako na mga gamit. Nasa bag ko lahat ng insect net, tupperwares na pagkukulungan ng mga insects. So guys, mamaya na lang ulit and masyado na akong pinagtitingin ng mga tao dito. Bye! Few moments later. So tawid ako, may daming sasakyan. Ganda. Tawid. Tawid na lang tayo. Ayun na pala. Oh, nagbablog ako. Kabili po yung tindera. Sa kabila. Dito pala siya sa tindahan ng kanyang tita. So, guys, nandito na po ako sa bahay ng aking kaklase. And, kape po tayo, tinapay. So, saglit lang, may papakita ko sa inyo. So, guys, papakita ko sa inyo yung aking DIY insect net. Magpapaalam muna po ako, dun po sa may-ari ng selfie stick na ito ay ipagpatawad nyo po. Hiram now, mura later. Ito po. Yung selfie stick niya po, ginawa akong insect net. Para kasi, ang hirap kasi magdala nung mahaba na talaga. So, extended siya. Diba? Ang social na insect net natin. Yung panawagan po muna sa mga lamok mamayang gabi. Ginupit ko muna yung aming kulambo. Pakisabi po dun sa mga lamok, wag na muna pong pumunta sa bahay namin dahil anemic pa ako. Bawal munang mga gat. Dahil tinanggal ko din muna yung kulambo namin. Hoy! Maingay yan! Mamaya may copyright. Mamaya ka magayan. Mamaya. Pupuntahan natin. Sige. Tahimik ang lugar doon. Tinatagan na ni Charlie. Ang haba ng buhok mo na pala. Oo. Ilang buwan na rin eh. Oo nga. Sana all. Si Kyra, sexy na. Ano po secret nyo? Kumain na. Aba! Social! Kahit wala naman pera. Glut. Di ba bawal yun? Bawal nga yun. May issue yung... Kape. Cut! Meanwhile. Start na po ngayon ang aming insect hunting. Ayan, tatabi o dalawa. Ayun. Sabi. Ating pumalakasan.
Ang daming toothpaste niya na. Nanguli sila ng tutobe gamit yung tingting na may toothpaste. Talino. Dito kami ngayon sa gitna ng parangan. Naghahanap ng insekto. Wala pa kami makita. Konti pa lang yung nakuha ko. Oh. Paano naging gugurambol yan? Malaki po eh. Ayun na, nasa taas na ulit. Akyat ka na dito, baka ikaw ay maano dyan, dahan-dahan. Baka may sawa dyan. Tinutulungan nila ang huli na insekto. Tawag nila doon sa malaking tutobi ay ano, gugurambol. Ang cute, parang bubble gum. One eternity later. Nahuli din namin yung gugurambol na sinasabi nila. Yeah. Laki ng ano. Laki. Lagay natin dito. Teka lang, baby. Teka lang. Baka lumipad lahat yan. Laki. Kulay pula. Kulay pula. May kulay red. Alam, Teka, hulihin ko yung pakpak niya. nangagat po yan. Nangangagat ba to? Opo. Alam ko hindi nangangagat ito. Hindi po nangangagat. Tada! Pag hindi po kinakapitan sa buntot. Sa buntot lang po yan ang kagat. Marami na kayong huli? Marami na kayong huli? 4 pa lang yung akin. Buti nga yung sa'yo 4, aray 4, 2 pa kami. Isda na lang hulihin natin. Meron na akong pinstrip pa. Nilagay nila dun sa pool. Ito ba yung tinatawag nilang patanga? Meanwhile. Kain po. Hanggang saan kaya tayo makakaabot? Papunta tayo sa inyo. Grabe ang init. Sabado. Ang takot ko dun sa manikin na yung utam mo. Parang ano eh. Parang multo dun sa ano eh. Grabe ang init. Hanap na insekto. Panibagong lalagyan na po ulit ito. Meanwhile. Ano meron? Nangunguha daw po siya ng kalamyas. Ayan nga. Panawagan po. Ito po ay sa barangay na ano. Meron po nanguha ng kalamyas. Ano pa talaga? Nakakasin na. Kainin mo. Asim! Yun na, tutubi. Yeah! Asim! Uy, nadugo yung pisngi mo. Oo, yung pisngi mo. Gawa siguro nung ano. Sana all naka-kojic. Sana all. Magre-rejuvenating na. Aba, naka-rejuvenating. Mag-brilliant ka na lang po. Kung ikay nag-intay ng... Hindi, ang gusto ko lang ma-experience yung ganong aso. Diyos ko. Tagal ko nang naranasan yung ganong aso eh. Ano yan? Ladybug? Tingin? Orange na may dot. Si Miraculous. Sino yun? Bago lumipad na lahat. Bango. May insekto eh. One eternity later.
Guys, tapos na po kaming ngayon pa yun. Dito kami sa may night market. Nagtatayo na po sila ng tent. Tada! Yun na yan. Yan, pauwi na ako. Gante ako ng sasakyan. Anong oras na? 4:35 na. And ngayon pa lang ako uwi. Masyado ako nagiliw kasi sa bahay wala talaga akong makausap eh. Ngayon ko lang din naman nakasama yung mga kaklase ko. So, masyadong nawili sa pakikipagkwentuhan. Gantay pala ako ng sasakyan. Sana makauwi ako. Although malapit lang naman, pwede namang lakarin. Kaso, magtatagal lang. Pero mas madali pa rin kasi pag nakasakay ka na. So, dito ako sa may court dito. Kita niyo ba yun? May 7-Eleven pala dito. So, cellphone ko na yung ginagamit ko ngayon. So, bahala na mamaya ang pag-i-edit dahil ng mga glitch. Ewan ko, nasira talaga yung cellphone ko. Hindi ko na ginagamit yung phone ng kapatid ko dahil na-full storage siya out of the blue. So, back to pahirap ang pag-edit tayo dito sa cellphone ko. Wala pa rin sasakyan. Hantay tayo hanggang 5. Sunday kasi ngayon, so malabo na yung may pauwi. Ano, kalimutan ko, Sunday pala. Sana may masakyan ako. So guys, update ko kayo. One eternity later. Hi guys. Ito na. Ang tagal ko nag-intay ng jeep doon. Bale 15 minutes mahigit. Ang tagal. Bale mga 5 o'clock na ako nakasakay and kabababa ko lang ngayon. Ngayon ay 5:08 na ng hapon. And ang pagod, grabe. Pero sulit. Kasi nakakuha kami ng ilang species ng insekto. Tsaka, yun, nakausap ko ulit yung mga kaibigan ko. Nakaklase ko nga. And, ang saya yung experience. Kasi ang tagal ko bago nakaalis ng bahay. And, nakapunta sa mga taong kaklose ko. And, hindi naman namin ginawa yung bawal ngayon sa new normal. Nandun pa rin yung social distancing. Although nag-uusap, pero magkakalayo pa rin. Nakakamiss lang yung bonding. At saka yung pag-uusap about sa mga, sa klase, ganyan. Kasi, pagka naman, nag-online class kami, hindi rin naman kami nag-chat. Kasi nga, busy kami sa mga activities. Saglit. Naputol tayo kasi may tumawag si mama kasi nga hapon na and medyo hindi ko sinabi na ganitong oras ako uuwi. Medyo pasaway ako sa mga oras na to. Pero ayan, nakauwi din naman ako. Ang tagal kasi maghintay ng sasakyan. Yun nga. Tsaka marami din ako natutunan today na gusto kong i-share sa inyo na talagang napagtatanto ko kasi talaga na pag hindi mo talaga mahal yung kurso mo, pag hindi mo talaga siya minahal yung kurso mo, mahihirapan ka talaga. Lalo na kung lagi ka magko-complete. Lagi na lang, hindi ko kaya yan. Ay, hindi ko matatapos to. Ay, baka mag-shift na lang ako. Wala ka talagang matatapos kung makakayanan na gawin. Kaya, ako sa totoo lang, hindi naman talaga itong kursong ito yung pinapangarap ko. Pero, ito malapit na nga. Konting aral pa. Konting tiis pa. Pero, bawat kasi na ginagawa namin para sa activity na to, yung pakiramdam mo na unti-unti mo siyang minamahal, unti-unti mong natatanggap na, ay, ito na to. Ito na yung course mo, ito na yung magiging trabaho mo din. Tsaka, wala rin naman kasing mangyayari kung palagi ka magko-complain eh. Sa makapag-complain ka,
wala rin naman mangyayari. Ang kailangan mo lang palagi, maging positive, and pag pinanghihinaan ka na ng loob, mag-pray ka lang talaga. Tsaka, para din kasi ang relasyon, hindi mo maisasalba yan kung palagi ka na lang susuko. Walang mangyayari kung palagi ka na lang susuko. Kung palagi mong aayawan, hindi ka makakarating sa dulo o hindi titibay yung relasyon nyo kung palagi mo na lang susukuan. Kaya payo ko sa inyo, sa lahat ng mga estudyante dyan, wala talagang daan na madali para sa success. Lahat yan ang words ng mga taong nakakaano na ng successful life, na may mga trabaho na ngayon, na mga nakatapos na, or kahit hindi nakatapos, wala talagang madaling paraan para maging successful sa buhay. Kaya dapat lagi kayong nagsusumikap, dahil lahat naman ng pagsusumikap, ng paghihirap, yan ay masusuklian ng magandang kinabukasan. So, guys, hapon na din, medyo napagod na nga. So, dito ko na lang muna tatapusin yung vlog ko, and sana may natutunan kayo. Sana ay na-enjoy nyo yung panonood. And don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo ito. And kung bago ka sa channel ko, huwag makakalimutan na mag-subscribe, and also follow me sa lahat ng aking social media accounts. Free din kayo na mag-message sa akin. Free din kayo na mag-suggest sa akin ng mga bagay na gusto nyong ipagawa. Wag lang yung sobrang hindi ko kakayanin. Pwede kayong mag-suggest ng mga suggestions na gusto nyo makita para dito sa vlog, and for improvement ko na din. Open naman po ako sa lahat. And yun na lang nga, guys. So, stay safe. Always pray. Be kind to other people. And always remember na walang madaling daan sa success. And magagawa mo ang lahat ng bagay kapag ginawa mong sentro ng buhay mo si God. Yun lang, guys. Bye! See you on my next video!